3, 2, 1. 650 meters! Sa isang base militar ng kalaban ipinadala ang US Army Delta Force Team sa halos solo upang iligtas ang nahuling CIA agent na nangangalap ng impormasyon sa isang Russian weapon dealer. Binubuo ang nasabing team mula kay Sir Sergeant L. Capitan Sugar at ang pinakabata sa team na si Kenny na konektado din sa drone team bilang Terminal Attack Controller sa Military Base Aeronautics sa Las Vegas. Isa si Kapitan Eddie alias Raper na via Air Force drone pilot na nagbibigay ng suportang panghimpapawid sa Delta Force. Malapit ng manganak ang kanyang asawa kaya binilinan niya ang ibang piloto na busy na nanonood ng VivMax sa sitwasyon ng asawa na pag tumawag ito ay kailangan nilang sagutin at ipaalam sa kanya. Ngunit dumating ang kolonel na tila ba walang pakialam dahil kailangan daw nila mag-relax paminsan-minsan. Samantala, malapit na sa drop zone ng Delta Force, binilinan si Kenny ng mga kasamahan na kailangan niyang makipagsabayan sa kanila pati ang pakikipag-ugnayan sa drone operator na siguraduhing kalaban ang patatamaan niya ng bomba. Pagkatapos ay isa-isa nang nagsimulang tumalon sa helicopter ang grupo. Samantala, handa na rin si Reaper sa misyon, kasama ang partner nito gamit ang kanilang drone para kumonekta sa Delta Force upang maging mata nila sa himpapawid. May ilang kilometro ang layo nila sa target zone mula sa kanilang pinagbabaan, kaya sinimulan na ng grupo ang paglalakad sa gubat patungo sa lokasyon hanggang sa makakita sila ng kubo upang masiguro ang kaligtasan ng team. Gamit ang kanilang drone nasuri nila ang buong kapaligiran sa posibleng kalaban, subalit bigla na lang nagkaproblema ang drone kaya napilitan si Reaper na ibalik ito ng base para maayos. Ganun pa man tinuloy pa din ng team ang kanilang misyon sa makalumang paraan kung saan inakala nilang may paparating na kalaban na kahinga. Nang maluwag ang mga ito nang makita na baboy damo lang pala ang kumakaluskos sa pagpatuloy ng kanilang misyon, narating na din ang grupo ang lokasyon ng kanilang target na napapaligiran ng mga armadong bantay. Naghiwa-hiwalay na muna ang grupo para aralang mabuti ang kapaligiran at balak din nilang tumawag muna ng backup bago pasukin ang lugar. Kumpirmado namang naroon ang target ni ang Russian, kasama ang pamilya nito. Maya-maya may dumating din sa lugar na armadong grupo. Hinala nila na ang teroristang grupo na Abu Sayyaf ang parating kung saan kumpirmadong ang kasama din nila ang kanilang commander din. Nagtagal nakabalik na sa himpapawid ang drone at konektado na ulit sa lokasyon ng Delta Force. Habang nagmamasid ang team sa di kalayuan ay biglang pinagpapatay ng mga Abu Sayyaf ang grupo ng Russian na ikinagulat nilang lahat. Brutal ding pinatay ng commander ng Abu Lale ang asawa ng Russian sa harapan nito. Nang susunod na ang anak niya, hindi na matiis ng Delta Force ang nangyayari kaya kumilos na sila. Hiniling ni Kenny ang paghulog ng bomba sa lokasyon na malapit sa kalaban upang pigilan ang mga terorista na matagumpay nilang nagawa na. Kompromiso naman bigla ang grupo matapos ang pinagpustahan pala ni Kenny ay isa sa lagusan ng kuweba na kinatatayuan ng buong lugar kaya nakita siya ng kalaban sa pwesto niya pero nailigtas ito ng mga kasamahan. Ngunit nag-iwan ng granada ang laban na dahilan ng pagguho ng lupa at nahulog. Inaalala ng team ang kaligtasan ni Kenny ngunit nagse at Indian ang mga terorista kaya napalaban sila sa grupo ng matindi. Balak naman sanang iligtas ni Abel si Kenny subalit sa dami ng mga kalaban ay tinamaan ito. Pinasabugan din ng Chief ang dalawang Delta Force na nagsisilbi nilang proteksyon kaya hindi nila nailigtas si Ail na tinamaan uli kahit bagsak. Napatuloy pa ding lumalaban si Ail sa mga terorista pero pagdating ni Kenny para sana iligtas ito ay binawian na siya ng buhay. Pinaalam ni Kenny sa mga kasamahan ng pagkamatay ni Abel ngunit pinaiwan na ito sa kanya upang tumawag ng air support. Dahil patuloy pa din silang pinasabugan ng Gigi, agad na pinuntahan ni Kenny ang mga kalaban para makuha ang tamang lokasyon ng target sa kapi na bomba sa drone operator na si Reaper. Subalit, bago pa ito tumama sa mga kalaban ay tinamaan ng wrapping ang lokasyon ng kanyang mga kasamahan bago pa tumama ang bomba sa mga terorista. Ngunit may dumating na namang kalaban at pinaputukan si Kenny gamit ang machine gun kaya agad na itong tumakas kung saan muntikan na din itong matamaan ng pagsabog pero nagawa niya makaligtas pababa ng bangin at nagtungo sa kakahuyan upang magtago. Matapos itong makahanap ng ligtas na pagtataguan, tinawagan niya si Reaper at pinaalam niyang patay na ang lahat ng mga kasamahan niya sa grupo. Pinayuhan na lang si Kenny na magtungo sa evacuation point upang mailigtas ito ngunit ipinad ni Reaper na hindi siya gumagalaw. Hinala nilang natatakot si Kenny kaya kinakalma ito ni Reaper at sinabihang papunta na doon ang helicopter upang sunduin siya. Dahil doon kumilos na ulit si Kenny habang nakasubaybay naman ang dalawang drone pilot sa
Paligid niya maya-maya pa may nakita ang mga itong may paparating na mga kalaban agarang nagtago si Kenny sa gilid ng ilog upang hindi makita may sasakyan na dumating at dalawang Abu Lade na nakasakay sa kabayo na may kasamang aso nakita si Kenny ng asong askal na muntikan na siyang mahuli pero hindi ito nakita ng mga kalaban walang tao dyan sige na taya na sige tay nali na sige na pag-alis ng mga terorista nagpatuloy na ulit si Kenny sa paglalakad habang kinakausap ito ni Reaper. Upang ipiyon niya na din ang helicopter na susan sa kanya na malapit na din sa landing zone din nagtagal dumating na ang helicopter at papalapag na sana ito subalit bigla na lang tinamaan si Kenny ng bala na sundan pala sila ng mga Abu Sayyaf agad na. Tinawagan ni Reaper ang piloto upang ipaalam na napapalibutan sila ng mga kalaban na kipagsabayan ang marksman ng helicopter, ngunit pinapatamaan sila ng dahilan upang magdesisyon na ang piloto na umalis na lang na hindi kasama si Kenny. Wala rin nagawa si A kundi lumaban na lang sa mga terorista upang makaligtas subalit sa dami nila ay di niya ito kakayanin mag-isa, kaya humingi na ito ng tulong kay Reaper na gawang mapasabot ng drone ang mga kalaban, ngunit mayroon pa ding natira na. Hinala nilang gumagamit ng night vision kaya siya nakikita ng mga kalaban hindi na rin siya matutulungan ni Reaper dahil naubusan na ito ng bala dumating naman ang naka-standby na jet fighter upang tumulong kay Kenny nang maibigay na niya ang target location ng mga laban ay agaran itong nagtago dahil masyadong mapaminsala ang bomba ng jet fighter doon na naghulog ng bomba ang jet sa mga kalaban na gumawa ng malaking pagsabog pero mayroon pa din natitirang mga kalaban tumakbo na si Kenny habang pinapabagsak niya ulit ng bomba ang pinanggalingan niyang lokasyon. Kung saan matagumpay na napatay ang lahat ng mga Abu Sayyaf at maayos itong nakaligtas dahil sa nangyari kinailangan ulit ni Kenny na magtungo sa pangalawang landing zone upang mas ando ito ngunit malaking ham sa kanya dahil nasa itaas ito ng bundok na. Siguradong hindi madali wala din naman itong pagpipilian kundi pumunta sa landing zone upang makauwi subalit habang naglalakad ay nahulog si Kenny sa bangin at dumiretso sa ilog may na-detect ding kalaban sa malapit ang drone pilot kaya pinaalam nila ito kay Kenny, ngunit naiwan sa itaas ng bangin ang baril niya gamit ang naiwang handgun, ay nakipagpalitan ng putok si Kenny sa kanila pero naubusan ito ng bala tumakas na lang ito hanggang sa marating ang dulo ng ilog na isa pa ang talon kaysa. Mahuli ay napilitan na itong tumalon at nagtago sa ilalim ng talon pero naroon pa din sa itaas ang mga kalaban umalis na si Kenny upang makatakas subalit doon na siya nahuli ng mga terorista dahil sa nangyari tinawag ni Reaper ang kolonel upang humingi ng pahintulot na manatili sa kontrol hanggang sa matapos ang misyon nila. Pumayag naman ang kolonel na tapusin nila ang misyon samantala kasalukuyan ngayong bihag si Kenny ng mga terorista, pero dumating si Sugar at iniligtas ito na ikinagulat niya dahil kitang-kita niyang tinamaan ito ng rocket sinabi ni Sugar na malapit lang sa kanila ang pagsabog pero nahuli si Bishop kaya plano niyang balikan ang kasamahan upang iligtas habang patungo sila sa kuta ng mga kalaban na isipan ni Kenny na tumawag ng Air Force gamit ang radyong nakuha nila nang makontak niya si Reaper. Pinaalam niya ang plano nilang babalik sa kuta ng terorista pero ayaw pag ni Reaper dahil nakita na ang agent at naghahanda na lang para sa rescue operation sinabi ni Kenny na babalik sila para iligtas ang kasamahan bago pa mahuli ang lahat. Hanggang sa naputol na ulit ang komunikasyon kinalaunan narating na ng 2 Delta Force ang lokasyon ng mga terorista, ngunit hindi nila alam kung nasaan doon ang kasamahan plano ng 2 na bombahin ang lugar sa pamamagitan ng Air Force ng 3 beses bawat 15 minuto kung saan ang pinakahuli ay ang pinakamalakas na pagsbob agad na itinawag ni Kenny kay Reaper ang plano ng pagsasagawa ng 3 magkasunod na airstrike sa kuta ng mga terorista, subalit bigla na namang naputol ang tawag. Gayunpaman nakaplano na ang lahat kaya pinalabas na ng kolonel ang 2 piloto sa control room dahil tapos na ang kanilang oras sa trabaho pero ayaw umalis ni Reaper para tapusin ang nasimulang misyon, subalit pinag-initan ng kolonel ang partner niya. Sa pagsagot nito kaya napilitan na din siyang lumabas samantala may 1-0 minuto na lang ang Delta bago simulan ng airstrike sinimulan na din agad nilang pasukin ang pinagkukutaan ng terorista upang iligtas ang kasamahan, dahan-daang pinasok ng 2 ang lugar upang hindi makatawag ng pansin nang makitang abala ang mga kalaban. Ay doon nila kinuha ang pagkakataon pero hindi naging madali na gawang napabagsak ng 2 ang mga kalaban, ngunit mayroong dumating at pinaulanan sila ng bala buti na lang nagkaproblema ang baril nito kaya nagkaroon ng pagkakataon ang 2 na mapabagsak ang kalaban sa pagpatuloy sa labas may nagsidatingan ulit ng mga kalaban na taman si Sugar pero tinulungan ito ni Kenny na makatakas ngunit may nakaharap itong terorista at muntikan na siyang napatay kung hindi siya nailigtas ni Sugar.
Subalit pinasabugan sila ng mga kalabang dahilan ng pagkakahuli ng mga ito at dinala sa kuweba para ikulong kung saan nakita din nila doon si Bishop samantala malapit nang magsimula ang airstrike pinoproblema ngayon ng dalawa dahil siguradong madadamay. Sila sa pagsabog bigla namang kinuha si Sugar ng mga terorista at dinala sa leader nila kung saan pinatay din siya nito. Maya-maya pa tumama na ang unang airstrike inilabas si Kenny ng kulungan at pinapahirapan habang sa mga oras na yon ay dumaan muna ng pure gold si Reaper bago umuwi upang bilhan ng pasalubong ang asawa habang sa kuweba matapos pahirapan si Kenny ng abusayap kinausap ito ng leader ng grupo sinabihan ito ni Kenny na may strike pa nga para sa lokasyon nila pero hindi ito interesado sa sinasabi niya at lalo pa siyang pinahirapan nilublob siya ng mga terorista sa tubig para pagsalitain ng lokasyon ng iba pa niyang mga kasamahan pero kahit anong sabi niyang sila lang ang nandoon ayaw maniwala ng leader ng Abu Sayyaf sa kanya at balak siyang lunurin sa tubig nang naghulog na ng pangalawang bomba kung saan tinamaan ang kuweba dahilan ng maubos ang lahat ng mga kalaban dahil doon nakaligtas si Kenny at agad na hinanap ang kasamahan sa napakalawak na kuweba natagpuan niya din doon ang CIA agent kaya isinama niya ito sa paglabas na daanan naman nila. Ang buhay pa na leader ng Abu Sayyaf na may dalang radyo, nagkaharap ang dalawa para tapusin ang lahat ng naroon lang din pala si Bishop na nakakulong sa malapit ng bubunot na sana ng baril ang leader ng Abu Sayyaf ay naunahan ito ni Kenny Saka. Iginanti ang pagpatay sa kasamahan at agarang inilabas si Bishop na ikinagulat ang ginawa niya pagkatapos ay naghanap sila ng malalabasan, ngunit masyadong malawak ang kuweba at mauubos na ang oras bago ang huling airstrike patungo na din sa lokasyon nila. Ang Erie bomber na may dalang malakas na bomba na siguradong ikakagaan ni Kenny ang nakuha niyang radyo para tawagan ang military base na nag-operate ng drone upang patigilin ang airstrike, subalit abala ang lahat sa panonood ng Vivmax. Kasama ang Cal sinagot siya ng isang sundalo, ngunit nang malamang si Reaper ang hinahanap niya ay ibinigay lang ni ito ang numero ni Reaper nang tawagan ni Kenny si Reaper, ay kausap naman ito ngayon ang kanyang asawa at paparating na rin ang bomber sa lokasyon nila. Nag-antay na lang si Reaper para magbayad ng bills nakita niya na lang din na may nag-voicemail sa kanya, at nang pakinggan niya ito laking gulat nito na si Kenny ang tumawag na pinapatigil ang airstrike. Nagmadaling umalis si Reaper para bumalik ng base habang sinusubukang tawagan ang telepono ng base ngunit walang sumasagot dahil abala ang lahat sa panono ng Vivmax. Pinatakbo niya na lang ng mabilis ang sasakyan upang makarating kaagad habang patuloy naman sa paghahanap ng malalabasan sila Kenny nakahanda na rin sa pagbagsak ng bomba ang isa bomber at sa wakas ay nakita na nila Kenny ang daanan palabas bago tuluyang nakapaghulog ng bomba ang bomber ay dumating si Reaper at pinigilan ang piloto ng bomber sa pagbomba ng matagumpay niyang nagawa na gulat ang drone pilot sa ginawa niya kaya pina-zoom ni Reaper ang lokasyon at kita nilang naroon ang sundalo nila. Laking pasasalamat ni Kenny na nailigtas sila nito sa pagkaway sa kamera na ipinagtataka ng agent kung anong ginagawa niya nang marinig ni Reaper ang ingay sa labas. Pinuntahan niya ang mga ito nakakatapos lang manood ng kasama ng kolonel. Sinabi niya na tumawag siya ng ilang beses sa telepono pero walang sumasagot, hindi yung tungkol sa asawa niya kundi sa pagitan ng kaligtasan ng mga kasamahan nila na nagsiserbisyo sa bayan pero binaliwala lang nila kaya nagalit siya at binasag ni Rear ang upang gawin nila ang sinumpaang tungkulin sa huli. Pauwi na ang dalawang Delta Force na natirang nakaligtas at nagtagumpay sa misyong